pinatunayan ng ilang bata na walang anumang pwedeng humadlang sa taong nagsisikap maabot ang kanyang pangarap. Dalawa sa aming mga nakilala kanina nagtapos ng elementarya kahit may kapansanan. Ang isa naman nagsikap sa gitna ng kahirapan. Nakatutok si Cesar Apolinario. Kagagraduate lang sa SPED Center ng San Antonio Elementary School sa Quezon City ni Benji Quizon. 5 plus 3 equals 8. Galing. Ha? Very good, very good. Kwento ng ina ni Benji, 13 taon niyang solong iginapang ang anak na makatapos sa kabila ng kalagayan nito. May kapansanan sa pag-iisip ang 20 anyos sa si Benji, pero hindi ito naging hadlang na makapagtapos sa elementarya. Hindi siya marunong pumasok mag-isa. Pinagtiyagaan ko ng 10 years. Sinasamahan niyo talaga siya? Opo. Doon ako talaga maghintay kalahating araw sa school. Nagpakitang gilas pa si Benji sa pagluluto. Ay, itong niluluto mo. Ano yan? Paborito mo yan? Torta. Ano? Pilit daw kinakaya ni Benji na mamuhay ng normal. Gaya ng ibang estudyante, mayroon din siyang pangarap. Ano ang gusto mong trabaho? Sundalo na lang ako. Sundalo. Bakit? Anong ginagawa ng sundalong alam mo? Tagabantay. So gusto mo magtanggol sa naaapi. Gaya ni Benji, nagsumikap ding makatapos ang elementarya ang 16 years old na si Glenson Roniel Manuel, isa ring special child. Pagbibida ng mga guro sa Fairview Elementary School, napakabait at masipag na bata si Glenson. He finds it very difficult to talk, to express his feeling. Ganun lang. But other than that, yung trabaho, mag-cleaner, leader siya. Meron siyang leadership ability talaga. Lahat ng itanong kay Glenson, pinag-iisipan niya ng mabuti pero hirap lang sa pagsasalita. Paborito niya ang 24 oras. Mel, kilala mo si Mel, di ba? Apa? Si Mike. Mike, kilala mo rin si Mike. Pia. Pia! Ang schoolmate ni Glenson na si Neil Mars, 18 taong gulang na pero hindi raw niya kinahihiya ito basta ang importante makatapos. 12 years old naman si Neil nang tumuntong sa elementarya. Dahil sa kahirapan, nakikitira at palipat-lipat siya ng bahay. Umigising po ko ng mga alas 2 po na madaling araw. Doon po ako nag-aaral po para po sa mga lesson po namin, assignment po, takdang aralin po. Pagdating ko po galing sa school, yung po linis po agad ako ng bahay. Tumutulong ka rin. Po. Naglalaba po, namamalansya yun. Hindi na raw niya nakita ang pamilya mula pagkabata, kaya ang natanggap niyang medalya sa pagiging 6th honor sa eskwelahan, alay daw niya sa ama't ina at 3 kapatid. Wag po kayo mag-alala. Lalo ko pong pag-iigihan yung pag-aaral ko dahil gusto pong makapagtapos ng pag-aaral para po sa kanila po yun. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Makakasali sa kanilang seremonya ng graduation ng estudyante ng isang eksklusibong paaralan sa Cebu. Una nang binawalan ang estudyante na makapagmarcha dahil sa litrato niya sa Facebook. Sa litrato na yon, nakabikini siya at may hawak na alak at sigarilyo. Pero ang korte ay naglabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng parusa. Nakatutok si Victoria Tulad. Kung hindi dahil sa court order na binaba ngayon, hindi sana makakamarcha sa kanyang graduation bukas ang isang high school student ng St. Teresa's College sa Cebu matapos mag-post ng larawan sa Facebook kung saan nakabikini siya. Ipinagbabawal daw kasi ng paaralan ang ginawa ng estudyante. The order of the judge of the court, i-restrain lang niya ang imposition sa sanction. It's a temporary in nature. Then after trial on the merit, then there will be a final or permanent injunction. Kilala na istrikto sa pananamit at pagkilos ang mga Catholic school sa bansa. Gaya ng St. Teresa's College sa Cebu, hindi rin daw pinapayagan ng Catholic school ni Jo. Hindi niya tunay na pangalan ang mga estudyante na mag-post sa Facebook ng pictures na nakabikini. Sa katunayan, may nagmo-monitor daw ng kanilang mga Facebook account at kapag may nakitang di kaaya-ayang larawan, ipinapatawag daw sila. As much as possible, huwag kang magpo-post ng pictures na yung nagpapakita ka exposure like two-piece. Ang naririnig ko lang from our school is that they remind students not to post it kasi nga it's internet, someone can seize it and then they can edit it and then post to another website. Pero bukod sa limitasyon sa social networking sites, mahigpit din daw ang kanilang paaralan sa uniforme. Araw-araw ay chinecheck kung tama ba ang haba ng kanilang palda na dapat ay 2 inches below the knee at maging ang kanilang medyas na dapat ay above the ankle. Nakasulat din sa student handbook nila na bawal ang dekolor na panloob.
nail polish, maiksing buhok at alahas. Ang pantali sa buhok dapat kulay itim lang din daw. Sa uniform sa amin, very strict. I think it's the image of our school. At kapag nakakuha ng D sa deportment o pagdadala sa sarili, hindi raw makakasama sa graduation rites. Kinikilala ng kagawaran ang karapatan ng pribadong paaralan na magbigay ng patakaran. Kung ang parusa na ipapataw ay lalabag sa ating batas, pwedeng pumasok ang DepEd doon. Ngunit kung hindi naman, yun ay aming kinikilala. Wala raw reklamo si Joe at pamilya niya sa istriktong patakaran ng eskwelahan. Nung nag-enroll pa lang daw sila, alam na nila ito at naniniwala silang bahagi ito ng disiplina. Okay din yun kasi it's for your safety din. Pinag-aral ko yung anak ko sa Catholic school para maging God-fearing and then mas maganda yung education niya. Sa kaso naman ng St. Teresa's College sa Cebu, patuloy daw ang investigasyon ng DepEd sa nangyari. Sinubukan ng GMA News na kunan ng pahayag ang St. Teresa's College sa Cebu, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayaw din humarap sa kamera ng estudyanteng muntik nang di makamarcha. Victoria Tulad ng Katutok, 24 Oras. Abangan, asong sinlaki lang ng cellphone, pambato ng Amerika sa Guinness bilang pinakamaliit na aso sa buong mundo. BIR Commissioner Kim Henares iginiit na dapat pa rin isumiti ni Congressman Manny Pacquiao ang mga dokumentong hinihingi sa kanya ng ahensya. At baboy naman ngayon, itinali at isinabit ng patiwarik sa umaandar na bus sa Kalibo sa Aklan. Walang batid na pagtutok dito na sa 24 Oras.